Mga kamarites, magandang araw sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang kwentong matagal nang kumakalat sa social media, isang pangyayaring naganap ilang taon na ang nakalipas na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga taong nakaranas nito mismo. Isang sikat na restaurant na paborito ng mga pamilya, estudyante at mga manggagawa. Masarap daw ang pagkain, mura at malinis. Pero sa likod ng kanilang tagumpay, may tinatagong madilim at nakakakilabot na sekreto. Noong 2014, sumikat ang kainan na tinawag na Luto ni Mang Berting. Mula sa simpleng karinderya, naging restaurant sa loob lang ng 2 taon. Sikat sila sa crispy pata, sisig at adobong baboy. Araw-araw ay punuan. Maging mga pulis, trabahador at estudyante ay suki. Ang may-ari, si Roberto Mang Berting Tolentino, ay kilala bilang masipag, magalang at palabiro. Laging nakangiti sa mga customer at sinasabing may sekreto sa kanyang timpla na hindi nagagaya ng iba. Pero sa kabila nito, napapansin ng ilang kapitbahay na laging gabi kung magkatay ng karne si Mang Berting. May mga truck na dumarating na hindi kilalang supplier. At tuwing umaga, may mga amoy na parang nasusunog na nanggagaling sa likod ng kainan. Taong 2016, nang magsimula ang sunod-sunod na pagkawala ng mga trabahador sa lugar. Karamihan ay mga lalaki, mga bagong dating, naghahanap ng trabaho, isang araw lang silang makikita at kinabukasan bigla na lang hindi na umuuwi sa inuupahan nila. Isa sa mga nawawala ay si June de la Peña, isang 22 anyos na part-time helper sa restaurant. Ayon sa mga kasama niya, huling nakita si June bandang 10:00 ng gabi. Pinapapunta raw sa kusina para tulungan si Mang Berting sa bagong order. Pagkatapos noon, wala na. Sinabi ni Mang Berting na umuwi raw si June sa probinsya. Pero nang tawagan ng pamilya ang kamag-anak doon, ang sagot, hindi siya umuwi dito. Akala namin nasa Maynila pa siya. Isang dating trabahador ang lumapit sa barangay, si Romy, na nagreklamo tungkol sa kakaibang nangyari sa restaurant. Ayon sa kanya, tuwing gabi, pinapapasok daw sila sa basement para magbuhat ng karne. Pero hindi nila nakikita kung saan nanggagaling ang mga ito. Nakatakip ng sako at mahigpit ang sabi, huwag niyong bubuksan. Gawin niyo lang ang trabaho. Ilang araw matapos magsumbong si Romy, bigla siyang nawala. Doon na nagsimulang magduda ang mga pulis. Noong Oktubre 2016, dahil sa mga reklamo ng mga pamilya ng mga nawawala, nagdesisyon ang mga awtoridad na magsagawa ng raid sa restaurant ni Mang Berting. Sa umpisa maayos ang lahat. Malinis ang kusina, kumpleto ang papeles, may mga resibo ng karne mula sa supplier. Pero nang buksan nila ang freezer sa pinakailalim, doon na nagsimula ang bangungot. Sa loob, natagpuan ang ilang pakete ng karne na walang label. At nang suriin ng mga eksperto, lumabas sa resulta, hindi baboy o baka ang laman, kundi laman ng tao. Isa sa mga piraso ng DNA ay tumugma kay June de la Peña, ang trabahador na nawala ilang buwan na ang nakalipas. Si Mang Berting ay nahuli kinabukasan. Ayon sa ulat, tahimik lang siya sa mga tanong hanggang sa isang pulis ang nagsabing, marami kang pinasaya pero marami ka ring pinatay. Napayo ko lang si Mang Berting at nang kalaunan ay umamin, mahal ang baboy. Pero gusto kong mapanatili ang negosyo. Wala naman silang pamilya dito, walang maghahanap. Marami sa mga dating suki ay hindi makapaniwala. Nakakain pala sila ng karne ng tao nang hindi nila alam. Ang restaurant ay agad ipinasara sa korte.
Itinuring ito na isa sa pinakamalalang kaso ng cannibalism sa bansa. Si Roberto Mang Berting Tolentino ay hinatulang guilty sa 11 counts of murder at life imprisonment. Matapos ang ilang buwan sa piitan, na-comatose si Mang Berting at kalaunay namatay. Hindi raw kumain ng ilang araw at lagi raw sinasabing may mga boses na humihingi ng kapalit. Mga kamarites, hanggang ngayon, ang mga dating trabahador at customer ng luto ni Mang Berting ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang ilan ay tinigilan na ang pagkain ng pork dishes at ang iba ay hindi pa rin makalimot sa trauma. Isang paalala ito sa ating lahat. Sa negosyo, walang masamang maghangad ng tagumpay. Pero kapag ginamit ang buhay ng iba para yumaman, darating ang hustisya. Kahit matagal pero ito ay sigurado. Hanggang sa muli at sa mga mahilig kumain sa mga bagong bukas na kainan, mag-ingat tayo. Hindi lahat ng mura at masarap ay ligtas. Ako po si Aling Marites at ito ang kwento ng isang restaurant na yumaman sa kasakiman at bumagsak dahil sa katotohanan. Kung gusto mo ng mga kwentong may aral, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at iyon ang notification bell para sa susunod na kwento. Magdasal bago kumain at siguraduhing alam mo kung anong laman ng plato mo.